Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-create nitong si Vega ng mga evil dragon spawns niya. Napakalakas daw nitong mga evil dragon spawns na ito. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Inikross nito si Vega ang mga kamay niya, tapos binigyan niya ng order ang kanyang mga loyal followers. Sabi ni Vega, makipaglaro daw itong mga ito sa mga kalaban nila dito. Kahit na napaka-distorted ng mga life forms nitong mga evil dragon spawns, sobrang capable sila in terms of fighting. Wala silang mga mata halos, pero hindi yun problema para sa kanila. Dahil meron silang magic perception, kaya nadedetect pa rin nila ang kanilang nasa paligid. Kahit wala silang vision, aware sila sa kanilang situation. Ang individual existence value daw ng isang evil dragon spawn ay around 2.4 million. Ito ay mas mataas compare sa isang average na insector general. Kaya talagang kita natin kung gaano kalakas itong mga na-spawn nitong si Vega. Nagulat itong si Venom dahil nakita niya na sila ay in trouble. Hirap na sila kanina nung kalaban nila si Arios. Pero kahit papano, nagagawa pa nila na makatapat dito. Pero impossible na daw yun ngayon sa kanilang 4 na evil dragon spawns na kalaban. Malaki ang naging factor ng emotions ni Arios kung bakit nagawa nila na makasurvive dito. Dahil apektado ito ng lucky field nitong si Masayuki. Habang nakikita ni Arios na nalalamangan siya ng combination ng 4, naaapektuhan nun ang kanyang pakikipaglaban. Habang itong mga evil dragon spawns walang emotions, so hindi sa kanila ganun ka-effective ang lucky field ng Masayuki. Na-sense ito nitong si Venom, kaya sabi ni Venom, masyado daw delikado itong laban na ito. Hindi daw pwede na hindi nila seriously na itatake itong mga evil dragon spawns nitong si Vega. Kinilabutan din daw itong si Hinata. Dahil iba daw ang nararamdaman ng survival instincts niya. Maging ang phantom pain nitong si Hinata hindi kayang i-penetrate ang black scales ng mga evil dragon spawn. Ang only possible openings lang ng mga ito ay ang kanilang mga mata at ang bibig sa kanilang mga belly. Aware si Hinata na napakahirap targetin itong mga vulnerable spots na ito, kaya sobrang mahihirapan silang manalo. Kaya binigyan niya agad ng orders ang mga Holy Knights na dumating dito. Sabi ni Hinata, attention daw. Ang lahat daw ng mga Holy Knights na below the rank ng captain manatili sa safe distance at umayos ng formation. Hindi daw nila pwedeng patakasin itong mga evil beings na ito. Lumistansya daw ang mga knights at mag-set up sila ng barrier. That way, may i-isolate nila itong area. Hindi daw nila pwedeng hayaan na makapag-accumulate pa itong si Vega ng mas malakas na power. Itong mga Holy Knights na ito, wala ng pag-asa kanina. Hindi na nila kayang lumaban. Pero dahil nakita nila ang pagiging porsigido nitong si Hinata, nagkaroon uli sila ng hope na kaya pa nilang manalo. Na-revive ni Hinata ang kanilang mga fighting spirit. Nag-reply naman itong si Cardinal Nicolas kay Hinata. Sabi ni Nicolas, tama daw itong si Hinata sama. Gawin daw nila ngayon ang lahat na magagawa nila. Kaya nagsama-sama dito ngayon itong sila Arnold, kasama ng mga captains ng mga Holy Knight. Naisip nitong mga ito na itong event na ito ngayon magiging isang important event sa history. Dahil nakasalalay dito ang survival ng mankind. Kapag hindi nila ginawa ang mga very best nila, wala na silang dadatingan na future. Hindi Holy Barrier ang ipina-activate ni Hinata sa mga Holy Knights nila dahil ang mga evil dragon spawns daw ay hindi halos nag-rely sa magic use as their energy source. Kung Holy Barrier ang gagamitin napaka-limited lang daw na magiging epekto nito. Therefore, material area na barrier ang kanilang ginamit. Ang function ng barrier na ito para i-isolate ang kanilang location from the rest of the world. Para nga kapag may tatakas na evil dragon spawn, hindi makakaalis ito. Ang choice na barrier na ito ni Hinata supported rin nitong si Testarossa, kaya nagbigay ito ng order sa kanyang mga kasama. Sabi ni Testarossa magandang ideya daw ang naisip ni Hinata, kaya tumulong daw dito itong sila Shen at Venom. Bumack up daw itong dalawang ito sa pag-reinforce ng barrier. Dahil kailangan na pati underground magkaroon ng barrier. Nagkaroon kasi ng ideya itong si Testarossa na pati ang bangkay na nakalibing sa Ingrassia ginagamit din ngayon itong si Vega. Hindi lang yung mga ngayon lang namatay sa battle, kundi pati ang mga patay na dati nagiging source niya din ng power. Tsaka ngayon kasi nasa underground ang mga in-evacuate ng residents, kaya kailangan may isolate rin ang underground para hindi na madamay itong mga residents na ito sa mga mangyayari na battle. Pwede rin kasi gamitin ni Vega itong mga residents na ito para makapag-recover siya ng damage. Once na nagtamo siya na mataas na damage,
ay baka mag-start siya ng mass slaughter. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hindi gumagamit ng mass attack itong si Testarossa. Dahil kapag nag-cast siya ng area of effect ng magic at maraming namatay sa atake na ito, magiging pakain lang itong mga corpses nito para lalo lumakas itong si Vega. Ito talaga ang iniiwasan niya na mangyari. Binigyan din ng order nito si Vilgreen sila Minute, Bonnie at Jiwoo na tumulong din daw sa pag-a-activate ng barrier itong mga ito. Pero nag-reply itong si Bonnie kay Vilgreen na paano daw itong kanilang majesty. Sila daw ang naka-assign na promotekta dito. Kaya sabi ni Vilgreen sa kanila, wag daw itong mga ito mag-alala. Dahil kapag nandito daw siya, wala daw makakagalaw kay Masayuki na kahit na sino. Kung naiintindihan daw nitong sila Bonnie ito, sumunod na daw ito sa ibinigay sa kanila na order. Kaya itong tatlong ito, tumulong na rin para mag-maintain nga ng barrier. So, ang malalakas na lang talaga ang natira dito. Ang katapat nitong si Vilgreen si Feldway. Ang katapat naman ni Testarossa itong si Vega. Nandito rin itong sila Moss, Hinata at Masayuki. Kahit na dalawa itong si Feldway at Vega dito, hindi pa rin sila lugi dahil meron yung mga evil dragon spawns itong si Vega. At sa order nga ni Vega sa mga ito, sumugod sila kay na Hinata. At dito natatapos ang chapter 3 ng volume 19. Sa susunod natin na video, balik na tayo sa point of view nitong sila Rimuru. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.